almost 2 months na nating inayos itong ating third flat. So, ang ipapakita ko sa inyo guys, yung ating mga halaman na tinanim dito sa ating front yard, and then mag-a-update tayo sa mga dati nating plant na nilipat natin dito sa third flat, and then tingnan natin guys kung ano yung mga progress ng ating mga plant dito sa third flat. So, yan, nakikita natin na yung ating mga crested euphorbia ay, ayan, medyo okay na sila. Nung sinilip ko dito yung pinaka roots nila guys ay, ayan, maganda na. So, ayan, at nakasurvive yung ating mga plant dito sa front yard natin, kasi yung weather natin guys ay minsan mainit, minsan maulan. So, yung mga plant natin ay medyo natamaan sila ng fungus. So, yung iba dito ay, ayan, tinanggal natin yung natamaan ng fungus, lalong-lalo na itong ating succulent. So, yan, at yung ating sansevieria, ayan, na fungus din. So, dahil yan sa weather, minsan mainit kasi pagkahapon ay maulan po dito location. Kaya yung ating mga plant ay na fungus. So, yung iba naman ay matitibay na plant. So, ayan, at tanggalin lang natin yung mga napiktuhan ng fungus. So, yung ating euphorbia dito guys ay, ayan, nakasurvive. So, merong iba na ayan, heto yung naiwan natin na albo. So, pinapaganda ko pa siya, pinapalaki pa natin. Yung isang puno nito ay na ano na natin, naitanim na natin sa magandang pot. So, i-update natin yan soon. So, yan yung ating euphorbia. Yung iba dito ay hindi ko pa nadugtungan. So, yung nadugtungan natin before guys ay, ayan, heto malalaki na. Ayan, sobrang ganda nila kasi nung tinanim natin to, kasi ano to sila inaprot natin. So, tinanggalan ko sila ng soil, ng roots, I mean. So, ayan, at nakasurvive naman po yung ating euphorbia, yung ating mga dinugtong or grafted euphorbia, crested euphorbia. So, yung iba dito guys, ayan, kitang-kita po, at meron ng mga bagong sibol. And then, heto yung ating sansevieria na ito, nafungo siya guys. So, wala nang ano yan, a chance na mabuhay. So, tinanggal ko yung pinaka-roots nito, and then dahon na lang po yung tinusok natin dyan. Ayan, try nating propagate. And then, yung iba nating mga cactus dito guys, ayan, okay naman yung ating haworthia. So, ito na yung update sa ating, ayan, vine. Malago na siya. So, yung vine natin ay, ito yung siko na protection natin sa sobrang init. Kasi, paparating na po ang summer. So, kailangang meron tayong pangsagang sa sobrang init. So, heto yung naisipan ko, nagtanim tayo. Or, ano na siya dito dati, nakatanim na siya. So, ang ginawa ko guys, niliko ko lang siya dyan sa stick. Ayan. So, malago na siya. So, ganito na siya guys. So, medyo na-cover na yung iba nating cactus. Ayan. Kasi yung vine naman ay, ano siya parang ano lang to, damo. Ayan. So, yan yung purpose bakit natin siya pinagapang dyan sa stick. Ayan. So, yung iba, ano siya panangga natin sa sobrang init. So, dito kasi
9 o'clock in the morning ay sobrang init na. So, yung mga cactus natin ay kailangan nila ng protection din sa sobrang init. So, yan yung naisipan ko. Kasi papunta na tayo sa summer, guys. Ayan. So, yung iba dito, ayan, medyo green na. Kasi, ayan na, ano na sila, protectionan ng vine. So, napakaganda nito pag, mag-produce ng flowers. So, bigay attraction din siya dito sa ating garden. So, heto at yung mga nag-brown, ayan, na mga cactus natin, yung sobrang daming babies ay ayan, medyo naka-survive sa sobrang init kasi meron ng sumasalo ng sobrang init sa natin sa mga cactus. And then yung ating ayan yung mother plant natin na mga crested euphorbia dito, guys. Ayan, at kitang-kita naman po na meron mga bagong sibol. So, yan yung sign na yung plant natin ay meron na pong roots. So, sobrang happy tayo dito sa ating mga cactus. And then, meron tayong succulent. Ayan, so, tinry kong magtanim ng succulent dito para, maiba naman. So, yan yung ating Adelphia. So, yan, buhay na siya. And then, yung isa nating variegated euphorbia ay, ayan, happy naman siya dyan sa kaniyang pwesto. So, guys, ay sobrang basa. So, hindi tayo nakapagdilig. Nagdidilig lang ako pag dry na yung soil ng ating garden. So, yan. At yung ating euphorbia, ayan, happy siya dyan sa kaniyang pwesto. So, yan. At before kasi, guys, hindi siya happy kasi laging nagka-root rot yung ating variegated euphorbia. So, yan, nakikita natin at yung ating mga haworthia dito ay green na po. Ayan, sign po yan na meron na silang roots. And then, ito, sobrang ganda na mga rubusia ata to, guys. So, ensures mga rubusia family. Ang ko lang dito ay Mammillaria family, and then Echinopsis. Ko sure kung rubusia family siya. Ayan, sobrang alive na yung ating mga cactus na tinanim dito kasi ayan, nakita natin na ayan, gumaganda na yung ating mga plant. Ayan. So, green na green yung iba. Before kasi sobrang nito, guys. Ayan. Sobrang stress. Dahil nga sa mainit dito na area. So, ngayon ay maulan po dito sa ating location. And then, ayan, at nakasipsip ng maraming tubig yung ating mga plants. So, yan, at napakaganda na nilang tingnan dito kasi medyo lush na yung ating mga cactus. Pero meron pang mga space, guys. Ayan. Ayan, napakaganda ng ating variegated euphorbia. So, yan, at yung ating sansevieria, ayan, okay naman po. And then, yung ating napakagandang needle cactus, ayan, malago na siya. Marami na siyang dahon. So, ito ay napakadelikado po, guys, kasi ayan, yung kanyang spike ay galit na galit. So, ayan yung iba nating mga cactus. So, meron pa tayong itatanim dito. So, dagdag lang siguro tayo ng succulent. So, meron tayong idagdag dito na succulent. So, yan. At meron namang nabuhay na mga succulent.
Ayan yung ating Adelphia. So, yung itatanim natin na succulent dito guys ay yung mga matitibay sa lowland. Ayan, yung hindi masyadong sensitive na succulent. Para umiba yung ating garden. So, napakaganda ng kulay ng ating crested euphorbia kasi meron na silang mga panibagong usbong. Ayan. So, yan yung sign na buhay na po yung ating cactus. Yan, sobrang ganda ng kulay guys, lalong-lalo na po sa personal. So, kitang-kita yung light color, may pagka-neon. And then, yung tips niya ay orange, brown. Ayan, ang kagandahan kasi dito sa grafted ay, ayan, sobrang bilis nilang lumaki. Ayan, so, hindi ko napansin yung ating mga grafted guys ay lumalaki na pala, and then merong, ayan, oh. So, pag ganito, tinatanggal natin yung mga branches na tumutubo dito sa ating grafted. So, umaagaw kasi yan ng sustansya. So, sila yung lumalaki, yung ating dinugtong na grafted or na crested euphorbia ay hindi po lalaki. So, tatanggalin natin yung mga ayan, branches ng ating rootstock para lumaki yung ating crested na dinugtong sa ating rootstock. So, ganyan yung ginagawa natin dito sa ating euphorbia. So, hindi pa ako nakapag-dugtong ulit guys kasi maulan dito sa ating location. So, yung ating mga dinugtong before, ayan, malalaki na sila, napakaganda at ayan oh. Sobrang ganda ng kulay. Ayan, heto, malaki na. So, pag nagka-time tayo ay ilipat natin siya ng magandang pot kasi meron pang space dun sa natin, terrace. So, yan po ang update sa ating mga plant dito sa ating front yard, and that's for today guys. Maraming salamat po sa inyong panonood, for watching, and God bless.